Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, biglang na-expose itong China dito nga po sa Western Hemisphere dahil nga po sa kanilang ginawang kataksilan, katrayduran, kaplastikan. Oo. Kasi can you imagine itinatanim ng China sa utak, 'di ba? Sa buong mundo na ang China kakampi, ang China kaibigan, ang China mabait. Kahit alam naman natin na ang China is parang may mga saltik talaga, oo, sa pag-iisip. Yung government lang nila. Pero hindi yung taong naninirahan doon kasi nakapunta naman ako ng China and masasabi ko sobrang babait ng mga tao doon. Like yung nahulog yung passport ng kaibigan natin, alam niyo binalik ng Chinese people na yon. Like hindi sila nag-atubili, hindi nila tinago, hindi sila bully. Oo, yung mga people doon, like, okay yung kanilang pag-uugali. Pero hindi naman sa lahat. Pero ito yung pinaka-worst kasi. Parang, yung government kasi nila, parang may something na sobra na sa pagiging greedy. Now, alam naman ninyo na itong si Maduro, 'di ba, ay nahuli. So ano nga ba yung issue ni Maduro? Ano daw tungkol dito sa droga? Kumbaga narco state daw po mga minamahal, di umano ang kanilang bansa kasi may mga nakapagsabi at meron din naman ibang taong merong hawak ng ebidensya na protector daw po itong si Maduro ng drug trafficking organization. And sangkot daw, oo, sa pagpasok ng droga mula Latin America itong si Maduro. And ginagamit daw din ni Maduro ang gobyerno para protektahan ang drug cartel. And tinutulungan din daw po ni Maduro, 'di ba, ang mga sindikato kapalit ng pera at kapangyarihan. So, 'yan po yung mga issue ni Maduro. Pero may mga nakapagsabi din naman na it is all about oil, 'di ba? So, nagkaroon daw po ng shortage ang sabi, 'di ba, ang Amerika tungkol daw dito sa oil. 'Yun yung mga sabi-sabi, mga haka-haka. Pero mga minamahal, nang dahil sa pagka-aresto kay Maduro, yung presyo ng ng oil bumaba. Oo, sana maging applicable din 'yan sa bansang Pilipinas. Anyway, may bounty na matagal na sa ulo itong si Maduro at talagang tinitriggered niya Itong si Donald Trump, 'di ba? Hinahamon niya, "Sige, arrest me now." 'Di ba? Ang dami niyang ang dami niyang ang dami niyang sinasabi and he mocked the dance of Donald Trump. Yung dance ni Donald Trump na pag ganun-ganun, talagang winawalang hiya ni Maduro at hinahamon niya itong si Donald Trump. Kagaya ng ginawa ni Digong, hinamon niyang ICC, tingnan niyo, nabinggaran tuloy. Si Maduro ganun din yung nangyari. Hinamon niya si Donald Trump, ang nangyari nabinggaran. Anyway, ano ba yung tinutukoy ni Mima, mga minamahal na nasira sa Western Hemisphere, itong China. Anyway, ito. Sabi dito sa balita, China won't bleed for you. Maduro just prove it. Being China's partner is a fatal mistake. China spent over 100 billion propping up Venezuela. Then watch at its ironclad ally was arrested and flown out in a flawless US operation. So, anyway, mga minamahal, ang nangyari kasi parang, China nag-spend ng napakalaking pera dito sa Venezuela. And yung Venezuela parang, uy, sige, dahil pinaloan ako, dahil binigyan ako ng chance na ganito, 'di ba? Partnership ko no, talagang naging attack dog literally mga minamahal. Itong si Maduro ng China. Ngayon, sabi pa nga ng China, kapag oras ng pangangailangan, nandito ako sa iyo, one call away. Kasi diba grabe yung nila yung partnership nila talagang parang kala mo hindi matitibag mga minamahal Pero, nung nagkaroon na ng issue, itong si Maduro, 'di ba? Kasi massive na yung corruption nila doon sa kanila, wala nang demokrasya, wala nang check and balance, ang daming reason. Kaya nga nag-celebrate yung mga taga Venezuela nung nahuli yung kanilang presidente. Oo, kasi may something talaga yung pamumuno ng kanilang presidente. So ngayon nung nahuli, ang daming nagpugay, ang daming natuwa. Anyway, wag papakampante mga taga Venezuela kasi wala kayong presidente. Anytime pwede kayong sakupin ng kahit sino man.
So ngayon, mga minamahal, si Maduro, todo ang kanyang papuri, todo ang kanyang loyalty, todo sunod dito sa China. Pero ngayon, ano yung sinukli ng China kay Maduro? Eh, wala. Nung umabot na yung unos, yung pressure area, yung bagyo, hindi siya sinamahan. Oo, ano ba yung ginawa ng China nung nahuli, nung inaresto itong si Maduro? Dito nga po sa flawless US operation, wala, 'di ba? Tahimik. Nagkukunwaring walang kinalaman, 'di ba? Kumbaga ano na sila play safe na, 'di ba? Hindi nila pinoprotektahan, hindi nila pinaglaban, hindi man lang sila nag-ingay. Alam mo, alam niyo mga minamahal, China is only loyal to China. Walang pakialam ang China sa atin, sa kung sino mang bansa. Loyal lang talaga sila sa kanilang bansa. 'Di ba? Tapos may mga Pilipinong nauuto pa din na hindi, yung China lang yung makakatulong sa atin, 'di ba mga minamahal? 'Pag sinabi kasing all-weather partnership, dapat kahit anong bagyo, low pressure area ang dumating, dapat yung yung pagtulong, yung pag-rescue, all fair, 'di ba? Fair weather dapat. Kaya nga lang ano yung nangyari? Oh, pag panahon ng 'di ba? Pag panahon mga minamahal na kung saan magandang sitwasyon, friends tayo. Pero kapag magulo na, bahala ka na diyan. Kasalanan mo 'yan, pinasok mo 'yan 'di ba? You know what? China is not a protector. China is not also a savior. China is a literally bully who only cares about their personal interest. 'Di ba wala silang pakialam sa inyo, 'di ba? Kung yung pinaka-close friend nga nila, 'di ba, kaya nilang iwan, 'di ba, yung pinakakaalyado nila kaya nilang talikuran, 'di ba, tayo pa kaya na bansang binubuhusan nila ng tubig, 'di ba, mga minamahal? Ay naku, sabi ko nga sa inyo, China will not bleed for you. China will not fight for you, and China will not risk everything for you. Kaya sino yung nagsasabi na kakampi natin ng China? 'Di ba? Wala, mga minamahal, hindi tayo tutulungan yan. Oo. Ano lang yung gagawin ng China? Papaluhurin ka nila, gagamitin ka nila, papakinabangan ka lang nila. Diba? Nakakalungkot man na pangyayari, pero yun talaga yung totoo, mga minamahal. Ganun ang pag-uugali nitong Chinese government. So, yung ginawang pagtalikod ng China, dito nga po kay Maduro, na-expose yung katarantaduhan ng China at dahil doon nabasag ang image ng Chinese dito nga po sa Western Hemisphere. Kumbaga nawalan sila ng credibility, 'di ba? Kaya isip-isip din mga minamahal, 'di ba? Sa mga nakikita ninyo na hindi mabuti yung China, tinulungan yung ating isang fisherman. Yes, tinulungan. Hindi nga natin alam kung tinakot 'yun 'di ba, or kasama sa kanilang propaganda. Yes, sige sabihin natin na tinulungan. Pero kung nagawa nga nilang tulungan ng isang Filipino fisherman, bakit hindi nila gawin sa buong mangingisda ng bansang Pilipinas? 'Di ba? Lalo na diyan sa West Philippine Sea, ba't di nila gawin 'yan? 'Di ba? Siyempre gusto nilang maging white savior Gusto nilang mabansagan sila na China is the white savior ng buong mundo, 'di ba? Nagpapaka-heroic moves, malamang gagawin nilang heroic moves yan dyan sa West Philippines, dyan sila ng bully 'Di ba? Ngayon, paano ipapaliwanag ng mga DDS to? 'Di ba? Na iniwan sa ere ng China ang kanilang political ally, 'di ba? Ironclad nga kung tawagin talagang close pa sa close. Iniwan nila sa ere, 'di ba? Paano kaya ipapaliwanag or paano ipagtatanggol ng mga DDS 'yon? 'Di ba? Mga minamahal. So, kayo, ano yung masasabi ninyo? Walang ang rest yung ginawa, walang protection, walang retaliation, walang shield na ginawa ang China, tapos meron pang mabubudol ng China, mababait, mabubuti. Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Mas lalo lang tuloy na-expose ang China sa kanilang ginawang katarantaduhan. You know what, mga minamahal, huwag kayong magpapauto, huwag kayong magpapabudol. Sana magising kayo, 'di ba? Kapag mayroon kang pakinabang sa kanila, okay, maganda yung image mo. Pero kapag wala na, parang lang basura na itatapon nila ng bigla-bigla na parang hindi ka nila napakinabangan. Kaya mas maganda pa din na kumampi sa bansang merong paninindigan, kinikilala ang demokrasiya, ang karapatan at batas, kaysa naman sa bansang diktador, 'di ba? Tapos mga play safe pa, nakala mo kakampi pero iiwan ka din naman pala sa dulo.
'Di ba mga minamahal? Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Kayo, ano masasabi nyo dito? Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.